lang parang si Oheb talaga yung go-to Yeah. sa mga mage gold Yeah. laners dati. As far as I know, may Lunox din dyan, may Yeah. Alice din. Nathan. Oo nga pala, yung Nathan. Yeah. So kung may goat, may goto. Oh! May goto. Ay! Okay. Yeah. Okay. Wow, we. Etong combo na to, actually medyo disgusting to from TLPH. Disgusting. Ito yung kapag nahuli ka, ito ko sa Harith. Ito yung kapag nahuli ka, Oo. ang layo mo talaga sa kakampi mo. Imagine yung Tsunami Slam, tapos ipa-final slash ka, ang layo mo sa kabahay. Wow, parang Wow. inuwi ng Pilipinas. Oo. Baliktad dahil Take home out. court. Home court to para sa Ultra Legends, pero TLPH mukhang i-displace talaga ang buong koponan ng ULL patungong Pilipinas with all of the displacement na meron dito sa kopona, Lucian. sa composition ng TLPH. For ULL, hindi na pwedeng matalo dito. If they want to extend the series, kailangan nilang manalo in this game number 2 and extend it to game 3. Pero for TLPH, pwedeng maging malinis ang kanilang simula. This is already game number 2 between TLPH kontra ULL. Huwag na natin patagalin pa, pumunta na tayo sa Land of Ton, pumunta na tayo sa ating mga casters. Maraming salamat sa ating mga panel at nakita na nga natin na naiban ang isang Lancelot mula kay Cartesi pero sabi niya hindi kami magpapahuli kasi meron pang Hayabusa na by the way napakataas ng win percentage noong MPL Philippines Yep. at talagang masusubukan ng UAL ang kanilang katatagan dito. At grabe din, no? Katulad sinabi, ito yung pinaka, sabihin natin, favorite prime for Carl TZ using assassin heroes onto the jungle, right? So, nababalik talaga yung isa sa pinaka-strongest form yet. Pero katulad ng sinabi ni Oheb, kapag Hindi nagkaroon pa na sila ng title dito sa EWC, tsaka niya masasabi na strongest form na raw ang TLPH. But going back dito sa composition ng TLPH, ito talaga yung prayo nila, harassment onto the early, and as well as yung gantong Oy! mga risky plays. Oh, yun lang, nakuha kagad ni Troboy yung first blood. At napagandang simula para dito sa Ultra Legends, lalo na kay Troboy, na hindi rin nagkaroon ng magandang game nung kaninang nakita natin, no? Hindi siya nakalaro masyado eh. Nung early, oo, kaso hindi na pinansin ni Carl yung mga macro or objective. Pero ito, papansinin natin. Yun, nakipagsabayan si Sanford, Ang tanong, ma-outplay niya ba? Ay, wait lang! Kamuntikan pa nga, pero nandun yung enhanced na hit mula dito kay Troboy para kunin ang ikalawang kill na meron siya. And so far, in a span of wala pang 2 Wala minuto pa. yun na ganun na yung level of playstyle ng Ultra Legends. Pero don't forget, Yun. kailangan din yung pinaka-backbone na mid lane ay matutukan. Pero great call there for Sanji. Pero bago natin ma-discuss ang lahat ng yan, Fero and Oheb, may Carl TZ pa! Ayun na, sumama na with the shadow kill. At nasolo lamang ni Pero yon. Pero sa kabilang panig naman, ay nakakuha at nakabawi dito ang Ultra Legends. Ngayon sabi ng Team Liquid, sige, bawi din tayo ng isa. Nandun yung pokes mula kay Quanox. At ngayon ay si Sanford naman ay makakakuha rin ng kanyang unang kill. Pasok na naman si Sanford at tumatahi-tahi Sadasa. pero sakto yung stun mula kay Rice Cream para lang ma-secure yung kill na iyon. Pero at the same time, Oheb sa taas. Grabe yung duo! Ay! Palaban talaga. Ngayon naman si Oheb ang napuruan killing spree na by the way. Itong Para kay si Troboy. Tindi naman talaga ni Troboy. Ang idea kasi doon ni Oheb, kahit papano, divide and conquering. Kumukuha ng turtle yung kaduon niya habang siya solo kill sana. Don't forget, dahil nga maaga yung facing ni Troboy, mas mabilis at very agile siya dito sa mapa. So mas expect talaga natin na si Troboy, dito siya magte-take advantage. Dito niya i-maximize nga yung advantage na meron silang Joy. Kung mobility lang naman ang usapan, meron si Cartesi. Pero ang problema kasi, sa mapa natin, medyo napupuruhan yung mga sides. So sinadalawan niya agad. Pero mid lane pala tayo tututok. Sakto yung flicker para maiwasan ni Quanok yung tuloy-tuloy na shadow kill mula dito kay Cartesi. Pero sa may bandang baba naman, Okay. 1v1, Sanford and Darklord. Naiwasan niya yung Dark Wave doon. Habang hindi naman. ata may iwasan ni Part two. Peo. Yung pagsugod ng Team Liquid sa may bandang itaas. And si Daddy JP, sabi niya, hindi pwedeng banatan itong si Owe. Protection para sa Daddy. Todo protection eh. Kung kanina, 10 bits ka kanina. Oo. Sige, sasamahan na kita. Ganyan, magbantay, ganyan mag-alaga. Pero bandang gitna, ay, grabe naman to. Okay, buhay pa si Sanji. Ngayon, binibake lamang niya. Habang nandun yung RKO mula kay JP, dito 2v1 nata magiging Okay. gaganapan. Sabi ni Owe, okay, nandito na Habol. reinforcement ko. And JP ay umaabante. Dark Lord ay sumilip din
pero hindi na rin tutuloy. 5-5 ang ating score at nakabawi na ng Team Liquid yung kalamangan ng Ultra Legends kanina. Kasi mas nakita natin yung pagsama ni JP. Kahit doon sa may bandang mid lane, di ba? Yun na nga lang din yung sama-sama, didikit-dikit, yung shadow kill. Napaka-hapdi, solong-solo ni Quanok. Kasi nga nailayo nila si Dark Lord pero nandito na rin yung electrifying beats. At napigilan ata si Troboy na makatakas. Sabay stampede mula sa Team Liquid. Buti na lang napakaraming dash ni Troboy. At na maalam na rin si Sanford sa naging proseso. Bibit-bitin ito si Dark Lord. At doon na rin yung flicker na nagamit niya. Napag yung Summer Force pero hindi fully mamamaximize dito ni Oheb. Sabi na sige round 2. Andito na si Quanox. Habang si JP ay umatras. Pero nakuha pa rin siya ni Dark Lord doon sa mga nakaganapan na yon. Pero grabe yung Ultra Legends dito mag-extend, no? Mag-buy some time para umabot. Yeah. Kung papansinin natin kahit game 1, dumidikit sila lagi sa kill score and as well as hindi nakakasweep ng malalaking objective ang Team Liquid sa early facing. So it's safe to say na ni-review at talaga namang inaabangan nila. At ngayon inaabangan natin kung may play ba! O yun na si Quano Katang nahuli doon! Yung pinaka-importanting tao pa dun sa may top lane, ang nasikwat dito ni Sanford, ladies and gentlemen. Grabe no, sobrang precise ang targeting dito ng Team Liquid. Kailangan din naman talaga nila na kahit papano i-shutdown just early yung ganong klase na magde-deliver ng AOE. Implosion play, damay-damay na! Dalawa na huli doon pero si JP ay napalalim. Wala naman na sila mga minions at ngayon ay medyo reset ang itatawag ng Team Liquid Philippines. May mga plays na ganito ang Ultra Legends kaya kailangan din nila mag-ingat. Oops. Pero medyo nauntog. Ahabol, Carl TZ, shadow kill activated agad. Makakatakas pa ba? Ayun na, dami kasing quad shadow niya na. Babalik pa nga si Carlito eh. Pero sabi niya, okay, masyado na tayo malalim. Kaya lang, andun si Sanji. Pipigilan niya na makatakas si Trobo. Pero paano mo pipigilan yung Joy? Napakaraming dash niyan. Purify as well ay nagamit ni Sanji. Mamamaalam siya. Pero dun sa kabilang panig naman ay si Quanok. Ang napuruhan ni Oheb na ngayon ay unti-unti na nakakaahon. Medyo nagiging messy dito yung chase ng TLPH. Pero for Ultra Legends, dun maganda. Tila ba decoy si Troboy, di ba? He was buying enough time kasi pababa na nga yung iba sa mga members, specifically sila Fero and Rice Cream para kay Sanji. And remember, for Ultra Legends, magaling din sila mag-punish kapag may nag-overstay ng welcome dito sa TLPH. Time and time again, kanina nga, tignan mo, hindi ma-maximize ang TLPH na meron silang JP kasi nga, ang ganda ng counter-attack lagi na abang dito for Ultra Legends. They're just waiting. Pero ngayon, hindi sila mag-aantay, patay agad! O yan na, tatlo kagad ang namatay mula sa Ultra Legends. Magiging apat pa nga ata. Napabigaw na rin dito si Sanjit. Mamaalam na si Troboy at si Dark Lord. Maagang wipeout para sa Team Liquid Philippines. Diyan ang malinis. Kakasabi niyo lang maganda yung counter-attack. Ay, paano kayo ka-counter-punch kung lahat kayo mamarkahan, pipirmahan ng TLPH? Looking at our STC replay, sakto rin kasi na nandito sila sa ilalim ng Zaman Force ni Ohe, which means sa sobrang lagkit, kumilos, and at the same time, sunod-sunod din na makakatake agad sila Cartesi without exerting so much effort. All in all, hinain sa TLPH yung ganong klase na posisyon ng Ultra Legends. Grabe, sobrang ganda na. Sobrang in-sync na dito ng Team Liquid Philippines. Lalo na yung final slash. Doon nagsimula yung kay Sanford eh. Tatlo yung tinamaan ng final slash. Ayan na naman. Ito sabi na, sige si Dark Lord, isahin muna natin. Pero nandito na yung ultimate mula kay JP. Si Troboy ata magiging target nila. Napasayaw na rin, pero sabi ni Cartesi, sasabay ako sa sayawan. Habang si Pero at ang miyembro mula sa Ultra Legends. Sakto din yung implosion para kay Rice Cream. Ngayon, mamamaalam na rin si Dark Lord. Sabi ni Ohim, ipagtatanggol at ipaghihiganti ko yung baby cakes ko. Si Rice Cream ngayon ay may iwan habang si Quanok pupunta na next game. Kailangan niya matras. Pero hinahabol siya ni Sanji. Pwede Earth Strike. Na ipagsabayan, Purify na gamit. Sabay, iniiwas-iwasan din pero hindi na maiiwasan ata ni Quanok. Yung mga atake ni Sanji. Grabe! Wow! Si Sanji, napakanta. Kwano. Eh, namay niya na eh. Di pinakawalan. Di ba? Kung kwanto dito eh. Ewan ko. Grabe rin kasi si Sanji, no? And sobrang sakto din yung biko niya para lang Sobra. at least makatulong, no? Doon sa yung shield na mabibigay niya. Exactly. At yung mga babad na yan, sa una kasi hindi mo mararamdaman eh. Kapag tumagal,
doon na yung nakakainis at hindi yun yung purpose nun eh. Hindi naman damage Hindi yung purpose naman. niyan eh. Yung bit-bit factor eh, di ba? Kailangan niya lang naman talaga nahawakan sa leeg. At ang hirap huminga kapag hinawakan ka sa leeg. Pero ngayon, balibag serya na naman para kay JP. Ayun, nakakababa lang umangat uli habang si JP Boy pa rin nagamit yung conceal. Pero dito na si sumama Sarbat yung na buong ball. kumanan ng Team Liquid Philippines. Sabi ni Carlito, si Iko nakakataging sa ngayon naman ni Shadow Kill nagamit din. Si Tonkoy mamaalam. Same with Troboy. 3-man down para sa Ultra Legends. Sabay may Lord pa na pwedeng kunin ng TL. That was a perfect execution. Makakatakas pa rin si JP. But at the same time, ang dami niyang na-waste dito for Ultra Legends. Starting off na si Kuha Nocturne, wala naman ng ultimate. Sobrang vulnerable. Makakatakas pa ba? Hindi na nga lang din. Pero din! Oh my gosh. Tapot! Grabe yung ginagawa ng Team Liquid Philippines dito. Ladies and gentlemen, maagang activation ng Stampede mula sa Cavalry ang ating nakikita. Lalo ngayon na available na rin ang Blades of Despair para dito kay Carl TZ. Maximum na damage, physical damage ang ating i-expect dito. Plus, nakuha na yung Lord. Ang laki na ng halamangan nila dito. At sakto, di ba, sa ating SNB gold difference. 9 minutes into the game, sumasabay yung gold. Lead na meron yung TLPH. Nagkakaroon pa tayo ng utang sa kanila. Ayan, But alam mo. looking at the in-game equipment, kanina sinabi natin, one of the highlights for Sanji is to add additional damage, saka yung bit-bit factor. At dahil bumababad, perfect din yung Sky Piercer na ngayon, yung mga next skills niya ay dadagdag ng stacks. Lalong magiging headache po para sa Ultra Legends na ngayon left onto the defense, hindi na sila halos makalabas. May attempts man, pero pag masyado silang umaatras or sumasabay sa posisyon nila JP, nalalagay sa alanganin, lumalabas sila dun sa area na dapat malakas sila. Yun nga eh. Tsaka, ang ganda rin kasi ng, hindi nila mapigilan yung ginagawa dito. Yung lantern ni Sanji. Tapos, tsunami slam naman ang pangsagot ni JP. Kanina nga, tika na hindi makababa. At mabuhay ng nakababa dito si Rice Cream. Pero may conceal sila na gagawin dito. Feathered Ursha yung nagamit din. Yung Lord nasa gitna pa rin. Kalahati yung boy ni Sanji. Ngayon naman si Carlito. Nakikipag-normal lang kay Troboy. Gagamitin yung Shadow Kill. Buti nila meron mga minions para makasurvive. Pero Mag-isa hindi pa lang rin! Hindi pa rin nakasurvive! Isinama ng mga minions at lukagan na tumamba. Ultra Legends ngayon ay kumakapit. Mag-isa na lang si Rice Cream. Sabay wipeout para sa Team Liquid Philippines na nag-aantay na lang ng mga minions na patungo sa base ng Ultra Legends at buena mano panalo para sa Team Liquid Philippines. Saradong 2-0